Pagkatapos ng eleksyon mga kababayan at mission accomplished, etong ating kababayang OFW na si Dean Chase, lalong-lalo na sa Cebu, na kung saan napataob niya ang malahiganteng political dynasty doon mga kababayan na mga Garcia. Isa ito sa mga dahilan mga kababayan sa pagkatalo ni Gwendolyn Garcia. Malaki ang parte nitong si Dean Chase mga kababayan sa pagsiwalat dito sa mga Garcia. Ngayon mga kababayan, tapos na. The Titan has fallen na daw mga kababayan. Balik na naman tayo dito sa kanyang original na pasabog mga kababayan. Si Liza Araneta Admiral Marcos mga kababayan. At sa mga nakalipas sa araw mga kababayan, marami daw siyang natuklasan. Nakakarimarin. At ang sabi pa ni Dean Chase, this is a deep malalim daw mga kababayan ang dumi na kanyang nakita dito sa pinaggagawa ng asawa ng ating presidente. Dahil sa lahat daw ng mga kabalastugan mga kababayan isa lang daw ang common denominator mga kababayan. Andun ang pangalan ni Liza Araneta. Yan po ang sinabi ni Dean Chase sa panoorin niyo ha. I have an update for you guys as to what's going on with Liza Tanas. Liza Tanas. But before that, let me let you guys know that the things that I'm going to tell you guys today are some crazy shit. Crazy? Huwag na natin banggitin, baka sensor tayo. I actually contemplated if I'm going to post this or not because it is some deep state shit that I was able to dig up. So, are you guys ready? Ready! If you guys are, I want you to sit down and grab a drink or whatever. Popcorn, for you guys who just tuned in, Popcorn. let me fill you in on what's happening. My name is Dean Chase. Oh, i-follow niyo pala mga kababayan, Dean Chase. Hanapin niyo sa Facebook, Dean Chase. I am based in the state of California, and I am one of the very few who knows what's up with the untimely passing of the heir of the Rustans fortune, Paulo Tantoco. By the way, mga kababayan, lawyer pala ito si Dean Chase, corporate lawyer ng isang napakalaking bangko doon sa Amerika, mga kababayan. Kung inyong iisipin, maganda na ang buhay nito mga kababayan Pwede na siyang hindi makialam sa Pilipinas. Limpak-limpak na ito mga kababayan. Pero, umiiral talaga ang kanyang makabayan. Ito ang totoong Pilipino mga kababayan. Kahit nakuha mo na ang gusto mo, pero kung nakikita mo ang iyong mga kababayan, nahihirapan dahil sa gobyernong mapang-api, lalaban ka talaga. Lalong-lalo na't may alam ka. Katulad dito si Dean Chase mga kababayan. Wala siyang mahihita dito Trouble mga kababayan ang kanyang makukuha. Pero pinili pa rin niyang magsalita para sa bayan. Para sa bayan. Last March 8. Hindi kagaya din na mainstream media mga kababayan. Nasaan na si Maria Ressa? Nasaan na? Ngayon mga kababayan, tahimik pa sa cemetery yung mga animal. 2025 on a Saturday, he was found dead in a hotel near where I live. Beverly Hills. At ang sabi nga ni Roque mga kababayan, the mere fact na first lady ka, gumagastos ka ng pera ng gobyerno, nagsispend ka ng millions and millions of pesos dyan sa magagarang hotel. Ang kapal naman na mukha ninyo, Admiral. Here in the state of California. And mysterious kaya ang pagkamatay niya. Involve ang pangalan. Mysterious ang kanyang pagkamatay dahil involved ni Liza Tanas. Ang pangalan ni Liza Tanas. Yan ang sabi niya. Because the night prior to his death, the last person who have seen him alive was Liza Tanas herself. Wow! Siya pala ang huli. Anong ginagawa nila sa hotel mga kababayan? Wag niyang imaginein ha. Sana nga mali tayo mga kababayan sa ating isip. Now, I'm fortunate enough to have been able to secure an unfiltered and unredacted version of the police report. Nakakuha siya mga kababayan ng unredacted, unfiltered na police report. Siya ang isa sa mga unang nakakuha niyan mga kababayan. Dahil bakit? Abogado, lawyer, kliyente niya mga kababayan yung in charge doon. Nabigyan siya. Abogado Before the case got superseded by the higher investigating team, of course, I got the document from a previous client of mine who... By the way, mga kababayan, na-supersede pala ng higher authority. Ewan lang natin na kung anong higher authority ang nag-supersede. Meaning, mga kababayan, nag-take over sa case doon kay Paulo Tancongco. Na kung saan sa police report na mga kababayan ayon kay Dean Chase, andon ang pangalan ni Liza. At hindi lang si Dean Chase ang may sabi niyan mga kababayan na pati si VP Sara Duterte kinumpirma mga kababayan na andon ang pangalan ni Liza Araneta Marcos. Sabi ni VP Sara, doon sa police report nagkalat ang white powdery substance na pinaniniwala ang cocaine. Sara Duterte confirmed it already. Nahawa tuloy tayo sa English mga kababayan kahit hindi tayo marunong.
Maganda pala itong nakikinig ka sa nag-i-Inglesan mga kababayan, no? Nahahawa tayo. Kaya wag kayong lumapit kay Pacquiao para baka maging Department of Water din kayo mga kababayan. Works at the Archives Department in BHPD. Now, this document in my possession has complete accounts on what happened that day. Account. As you know, kompletong detalye. If you have been following my post, kaso nga lang mga kababayan, pinagbawalan siya mga kababayan na ilabas ang buong kalagang yung document. Hindi pwede i-public dahil ongoing pa po ang investigation mga kababayan. Pwede siyang makasuhan. Kaya yung mga detalye niya mga kababayan na binibigay, pahint-hint lang mga kababayan, and then kayo na ang magtagpi-tagpi. Satanas and company were held for questioning and were not allowed to leave the country until they get, ruled out from the investigation. Pero bakit nakauwi? Eto ha. Following that, my source told me that on the 5th of April, a group of Asian-looking men, together with Caucasian men in suits, came into their office and had a closed-door meeting with their supervisor. Grabe, no? Yun na ang sinasabi niya nag-supersede, nag-take over sa kaso, mga kababayan. That was when the case got superseded. My source told me around that time, she and her legal team submitted an appeal for an interim temporary release. Wow! Nag-interim temporary release, di umano mga kababayan. Kaya pala nakauwi, nakaboto. At ewan lang natin, totoo ba yung may bracelet daw? Diba usually sa ankle yan nilalagay? Nakita natin yan sa mga pelikula pero ewan lang natin ha kung ano na ngayon. Which was approved and allowed her to go back to the Philippines. While the investigation is going on a temporary basis only. Temporary lang pala. Now fast forward to the present. Posible yan mga kababayan na posible yan. Lalong-lalo na kapag ang judge paborable sa'yo. Posible talaga mayroong temporary release. I really don't know when she flew back to the United States, but according to my source, she was supposed to... Nakapunta na nga doon sa Disneyland. Nalito pa nga tayo mga kababayan, sino yung daga, sino yung First Lady, kasamang napapicture ni Minnie Mouse. So up on May 8, 2025, exactly 2 months after the victim's passing. This is for her periodic appearance, which is embedded in her temporary release agreement with the authorities. Kaya pala pumunta doon mga kababayan, si Madam mismo ang nag-post mga kababayan, nagpunta pa nga ng Florida. Diba? Sa Florida yung Disney World. So nakaka-relate tayo mga kababayan, na mayroon siya periodic appearance mga kababayan sa korte. No, in fairness, ewan lang natin sana may maglabas lang talagang media dito mga kababayan no mainstream. Dahil madali lang nilang sabihin mga kababayan lalong-lalo na si Claire Castro. Fake news wala no explanation needed kapag babanggitin na nila ang kanilang magic word mga kababayan. It seems like she held true to her end of the bargain because as you can see, on her recent post, she did travel back to the United States. Now, that's the most recent update I got of her, okay? Now, in the previous weeks, you might have noticed that I took a break from posting about the Satanas. Took a break dahil focus tayo sa election dati. Because I wanted to focus on the local elections happening in my own hometown. Ang tumatak nga mga kababayan, tawag ni Dean Chase kay Gwendolyn Garcia ay yung wak-wak! Mayroon na tuloy bagong pangalan si Gwendolyn mga kababayan. It was dire that Gwen Garcia loses to Pamela Baricuato for reasons that I will be releasing these coming days. The Titan has fallen. But during those times, I got connected to very important people and I was able to do some digging myself. Wow, I love it. The things that I was able to find out about our current administration will shock you to the bone. Will shock you to the bone. Woo. Things that are very ugly. Things that are... Ugly! Speaking of ugly, mga kababayan, mayroon tayong kilala na ganyan ang itsura dyan sa Malacanang. Ewan na natin kung sino. Disgusting and vile. And there's only one common denominator. Only one name keeps popping up. And that's Lisa Tanas. Lisa Tanas. Grabe, no? Sa lahat ng kabalastugang nangyayari, andun talaga ang pangalan ni Lisa Araneta, sabi ni Dean Chase. I feel like it's about time that the Filipino people, know about this. They deserve to know. However, I do believe that that is another video or another topic that I would want to talk about. Antabayanan namin yan din, Chase. Antabayanan namin yan. It deserves a dedicated time frame. So, Kailan? Antay kami. Just keep tuning in. I will be posting more information about the documents that I have received from my client actually in these coming days. So, coming days pa. Remember, information is power.
Oh. So mga kababayan, para sa inyo ha, na nakakaintindi ng Bisaya, ay hindi mga kababayan dahil nag-i-English din siya paminsan-minsan. Itanong nyo na lang yung Bisaya niya. Puntahan nyo ang kanyang Facebook page, i-follow nyo mga kababayan, para hindi na kayo manonood dito na translation. Support natin si Dean Chase. I-follow natin mga kababayan dahil intelihente, lawyer mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.